Eh pag inilipat ba, meron bang pangangailangan karagdagang pondo ang COMELEC? Eh definitely po, manghihingi kami. Bakit? Pagkata postponement o resetting po ng halalan, mauobliga ang COMELEC magbukas muli ng registration. At pag nagpa-register po ulit tayo, dadami botante, dadami pangangailangan sa balota at gamit, dadami presinto, dadami teachers, at ayun po, kailangan natin ng karagdagang pondo dahil kukulangin na po yung 19 billion. And by the way, 9 to 10 billion po sa pondo na yan ay para po sa honoraria ng ating mga halos 1 milyon na mga sisilbing mga teachers, mga guro at mga support staff. Lang natin, update lang po, attorney, sa mga paghahandang ginagawa po ninyo para po sa darating na eleksyon. Opo, yung ating po mga kagamitan, yung pinakahuling yugto ng paghahanda po ng COMELEC ay on the way na po. Inaasahan po natin sa loob ng buwan ng Agosto ay darating po yung lahat ng gamit, balota, makina, transmission equipment at iba pang mga papeles at peripherals. Diyan po sa mga technical at mga staging hubs ng Commission on Elections. Marami po kaming mga technical at staging hubs diyan po sa buong BARM. Kaya po ito po i-open namin sa publiko para ma-inspect po ng ating mga stakeholders, political parties at lalong-lalo na po ng media. Ito po ay maagang paghahanda po para sa paparating na September 14 BARM elections. Opo, ang security, peace and order, kumusta naman po dyan sa BARM, attorney? Mataas po ang level ng seguridad po natin. Bukod nga po dun sa nangyari na pananambang sa Chief Minister, wala naman po kaming na-monitor pa. Pero hindi po ibig sabihin nito na magpapabaya ang COMELEC. Pinag-utos na po ni Chairman Garcia sa ating law enforcement at security partners, particularly sa PNP at sa AFP, na taasan yung level ng seguridad. Lalong-lalo na ngayon na iniimbestigahan kung ito bang ambush po na to ay connected sa halalan o hindi. At isa pa, sabi nga po namin, dapat yung pursuit ng justice, yung investigasyon kung sino may kagagawan, tuloy-tuloy po ito. Ito po ay sinusuportahan ng Commission on Elections. Opo, at ang malinaw dyan, tuloy ang BARM election. Kauna-unahan po itong parliamentary election sa attorney. Wala po kaming nakikita sa Sir Admar na dahilan para hindi matuloy ang BARM elections dahil ito po'y bunsod ng Republic Act 12317. Malinaw ang batas na yan. September 14, 2026 ang kauna-unahang BARM elections. Ang paghahanda po ng COMELEC lampas-lampas na po siguro kung mga 95% nandun na po kami. Hinihintay na lang namin pagdating by air and sea freight yung lahat ng kagamitan. Patapos na rin po yung training ng ating mga electoral boards sa teachers. Yun na lang po mga natitira pang iba na doon sa outside the schedule ang tinitraining namin. Pero ang karamihan po ay na-training na. So wala po kaming nakikitang dahilan para hindi matuloy ang ating BARM election. Oo, ano ho bang mga dapat tandaan ng mga kababayan po natin sa BARM, lalo na't may mga ulat tayo, nagkakaroon ng mga malakihang mga pagtitipon, ang iba't ibang panig, attorney, laban po sa nakaupo ngayon dyan? Inaasahan po natin na parte po ito ng pangangampanya, no? Dahil nga po ang exercise po natin ito, ang political exercise ng halalan, ay precisely to determine sino ba dapat ang mamuno sa ating BARM Parliament. Kaya po talaga ang pinaglalabanan dito yung pagkandidato ng iba't ibang mga political parties, iba't ibang mga tao doon sa 80 membership ng Parliament. Alam naman po natin, kalahati dyan ay political parties, yung tinatawag po nating regional parliament political parties, na ang maglalaban-laban po ay 13 political parties. 32 po dyan naman na posisyon ng paglalaban-labanan mismo doon sa mga distrito, sa 32 districts ng BARM. At yung pong natitirang 8 sektor po dyan ay para naman po doon sa mga reserve sectors, non-Moro indigenous peoples, settler communities, kababaihan, kabataan, ulama at traditional leaders. So malinaw po, nakalatag kung para saan ang mga posisyon at yun po yung pinaglalaban-labanan nila ngayon. At dahil dito, umiikot po ang buong COMELEC diyan sa BARM. Wala pong tigil yung tinatawag naming voter education, pati na rin po yung voting experience, yung pagpapasubok sa makina doon sa ACM ng ating mga kababayan. Kaya po inaasahan natin sa September 14, magiging mataas ang voter turnout natin sa BARM. Gaano karami yung registered voters dyan sa BARM, attorney, na magpa-participate nga sa BARM parliamentary elections? To be exact po, 2,393,202. Ganyang karami po ang ating botante at ganyang karami po eksakto ang bilang ng balota po na maide-deploy natin sa BARM. Opo, opo. At bago ko lang ipasa kay partner Admar, yung darating din po na barangay at SK election. Kasi marami pong mga lumalabas na mga report na may mga panukalang batas na ipopostpone,
ganito, ganyan. Ano ho ba yung pinal dito, attorney? Opo, yung pong pinal, meron pong Republic Act 12232. Batas na nagtatakda na ang barangay at SK elections dun sa bagong termino na 4 years na po kada term of office ay isasagawa ng COMELEC sa November 2, 2026. Ngunit alam din naman po natin, meron po talagang mga panukalang batas. Dito po sa House of Representatives, ka-attend lang po namin ni Chairman Garcia last week, dinidinig po yung tungkol sa postponement at resetting po ng ating barangay elections. Meron po nagpapanukala ng 2027, meron nagpapanukala ng early 2028, meron nagpapanukala ng later 2028. Dito po sa Senado, alam din naman po natin na merong na-file po si Senator Chis Escudero na hindi po ito resetting, hindi po ito postponement, ngunit setting po ng term of office ng barangay at SK officials sa 5 years po. So kung yung dating 3 years, naging 4 years po sa Republic Act 232, dito po sa bagong panukala, gagawin pong 5 years. Kasalukuyang dinidig po ito. At ang tintayo po ng COMELEC, dalawa po. Una, may batas. So hanggat walang bagong batas, tuloy lamang po kami sa paghahanda dahil hindi naman po kami pwedeng tumigil dahil lang sa may panukala. At yung ikalawa po, ginagalang po at kinikilala ng COMELEC na pagdating po talaga sa term of office at setting ng elections sa barangay at SK, ito po ay nasa absolute discretion ayon sa ating saligang batas sa Kongreso po ito. Opo, attorney, linawin ko lang po halimbawa diyan po sa naging pag-ambush po no sa mismong minister ng BAR. Maliban po sa batas, wala na pong ibang pamamaraan para makapag-postpone ng isang eleksyon. Halimbawa dyan sa BARM, hindi ito may kukonsidera as yung kumbaga ang violence ba, hindi ba siya makakapag-postpone ng halalan po? Ayon po sa Article 5 ng Omnibus Election Code, binibigay po ang kapangyarihan na yan sa COMELEC kung sakali man talaga ang goal po dito, ang goal po ng batas ay hindi maisasagawa ng maayos ang halalan at limitado po ang mga kadahilanan sa iilang causes po. At nabanggit nyo nga po yung violence, terrorism, yung pong acts of God o force majeure, yung pong mga acts of nature, kalamidad, at kasama na rin po yung destruction ng election paraphernalia. So malinaw po dito, una, hindi pangkalahatan ito. Ito po ay isolated, ginagamit sa isolated situation. Ikalawa po, yung po ay postponement lamang based on a certain cause. Ibig sabihin po, sinabi rin ng batas na pag natapos na yung dahilan, bakit hindi mo na ituloy yung halalan sa araw na yon, kailangan sa loob ng 30 days, i-resume mo, iset mo at gawin mo yung halalan. So malinaw po ito, diniscuss din po ito doon sa kaso ng Makalintal versus Commission on Elections noong 2023. Kaya po ito po, pagdating dito, malinaw ang kapangyarihan ng COMELEC, limited po ito at hindi po ito pangkalahatan. Which is nangyayari din minsan po, attorney, na may mga lugar na nauunsyame yung eleksyon, nililipat na lang nilang araw dahil nga sa gulo or iba pang mga problema po, attorney. Tama po kayo. Pero in recent years po ng mga halalan, wala na pong na-experience ang COMELEC na ganyan. Dahil nga po napaghahandaan natin, lalo na yung in-expect, yung mga ganyan, terrorism, violence at gulo. Yun naman pong mga materyales, lagi po tayong may contingency. Ready po tayo. Magkaroon ng pagkasira, nakahanda po ang COMELEC na palitan. Siguro po pagdating dito sa BARM elections, ang isang bagay po na talagang kinoconsider namin ay yung force majeure o acts of God, yung kalamidad. Kasi po ang Setyembre po ay panahon ng bagyuhan. At alam naman po natin dyan sa BARM, lalong-lalo na po dun sa dalawang lalawigan ng Maguindanao, medyo lagi po silang binabaha ngayon. So dalawang bagay din po ang ginagawa ngayon ng COMELEC. Una, nakapag-survey na po kami, alin talaga yung flood-prone areas, kung sakali man, saan pwedeng ilipat yung voting centers. At kung sakali man, mailipat na natin yung voting centers, ngunit talaga namang hindi makakaboto yung kababayan natin dahil sa malawakan po pagbaha at iba pa, yan po maaring dyan sa pagkakataon na yan, mai-exercise yung Section 5 ng Omnibus Election Code na pagpapaliban dahil sa acts of God or force majeure o yung dahil sa kalamidad. Tapos po i-resume natin siya sa lalong madaling panahon pagtapos na po yung kalamidad po na yan. Opo. Attorney, clarify ko lang po, baka hindi ko lang narinig din kanina. Sa investigation po ba, election-related po ba itong pananambang kay BARM Interim Chief Minister Makakua, considering siya rin po ay itinalaga bilang bagong regional party
no? Pinuno ng regional party na kasama sa eleksyon ngayong September 14. Wala pa pong deklarasyon ng ating PNP at ng NBI, ng mga investigating agencies, kung ito ba election related. Pero sabi nga po namin, whether or not ito ay election related, dapat ito ay matutukan, dapat maimbestigahan ng maayos, makapagsampa ng kaso. At higit sa lahat, siguruhin natin yung aspeto ng halalan dito dahil nangyari po ito sa loob po ng election period at campaign period. So yun po, hinihintay po natin ang final report ng ating PNP at AP, pati NBI. Opo, bukod po dito sa naging pananambang kay BARM Chief Minister, wala na pong iba pang mga insidenteng kagaya nito, Attorney, dyan sa BARM? Sa ngayon po, awa ng Diyos po, wala naman pong nababalitaan ng COMELEC, generally peaceful. In fact, yung pong 18,000 plus na mga checkpoints na itinalaga po ng COMELEC ay gumagana. Meron na po tayo mga nahuli po, mga tungkol sa violation ng gun ban, around 17 po sila. Naisang pa po ang kaso sa pamamagitan po ng ating mga prosecutors at mga korte. Harinawa po sa paghahanda ng ating COMELEC kasama ng iba pang partner agencies ay magtuloy-tuloy yung ganitong matiwasay at maayos na sitwasyon. Opo, lipat naman po ako dito sa BSKE. Meron po bang nakikita ang COMELEC na advantage o disadvantage kung muling mapopostpone ang barangay at SK election, Attorney? Siguro po kung sakali man, hindi naman po ito disadvantage. Pero ang nakikita po namin kung sakali pong ipagpapaliban na medyo malapit sa ating national at local elections, meaning the second half of 2027, medyo magiging napakahirap po ito para sa COMELEC dahil alam niyo naman po, kung tutuusin sana itong mula 2026, paghahanda na po ito sa ating national at local elections. Kung didikitan pa po natin ang isang malakihang halalan, alam niyo po itong barangay at SK elections, kahit barangay at SK ito, buong bansa po ito, ang kategorya pa rin ito, parang yung paghahanda namin sa national elections, medyo napakabigat po nun. Siguro po kung sakali man, nabanggit na rin po ni Chairman Garcia na kung talagang 2027 ang desisyon ng ating Kongreso, sana dun sa first half para naman po hindi masyadong tumikit sa ating NLE preparations. At kung sakali man po pagkatapos naman, in 2028 naman, sana po after na ng national at local elections gawin on the second half na rin po para tapos na po ang lahat ng intindihin, tapos ng election ng national at local elections, saka po tayo magsagawa ng barangay elections. Pero ang stand po ba ng COMELEC, Attorney, ay ituloy na lang considering nakapaghanda na kayo? Ay hindi po, wala po sa amin ang huling pagpapasya po niyan. Basta kami po ang kinikilusan ng COMELEC, may batas, nagsasabi November 2, tuloy ang paghahanda at gagawin po namin ito, ang halalan na ito, unless merong bagong batas. So naghihintay po kami ng bagong batas, pero in the meantime na naghihintay po kami, walang tigil ang paghahanda. Bakit po kami hindi humihinto? Paano po kung hindi magkaroon ng batas tapos huminto kami? Naku, kami naman po lalabag sa batas. At kung sakali man pong halimbawa rin, meron na rin pong batas at challenge naman sa Supreme Court, naka-issue ng temporary restraining order, di paano po yan? Kailangan pa rin naming ituloy. So kami po, tuloy-tuloy lang ang aming paghahanda. Opo, at Attorney, si Jade po ulit ito. At kung sakali mang ipopostpone, masasayang po yung gastos po ninyo doon sa pag-imprinta ng mga balota, yung pen na gagamitin at iba pa, Attorney. At nasa magkano ho yung nagastos na ng COMELEC sa ngayon? Sa budget po ng COMELEC ay 19 billion po dito, 8 billion po yung nagastos na natin. Kasama po dyan yung mga pag-iimprenta, procurement ng ballot box at iba pa. Pagdating naman po sa balota, ballot box, accountable at non-accountable forms, hindi naman po ito masasayang. So kahit yung petsa na nakalagay ay November 2, magagamit naman po natin yan kasi hindi po ito first time na nangyari. Ang gagawin po ng COMELEC dyan, mag-i-issue ng resolution na yung balota kahit dated November 2, maaring gamitin anumang petsa po matakda yung ating halalan kung magiging batas man po yung isinusulong sa Kongreso. Ang tinitignan lang po namin dito, dalawang bagay. Yung ballpen, stamp print takers at pati na rin po yung indelible ink kasi ang shelf life po niyan ay 1 year. Maaari po mag-expire. So talagang ito po ay na-procure na rin. Kung sakali po masyado magiging matagal yung paglilipat, may tendency po talaga na matuyo. Yung isang parte po na maaring pagmula ng pagkasayang yung training po ng ating mga teachers. Kasi syempre pag tinraining po natin sila ngayon, biglang pinuspone yung halalan, nilipat ng petsa,
magti-training po uli kami ng panibago. Sa ngayon pa naman po, hindi pa naman po namin ito nagagawa. Siguro po mainam na rin pag-usapan. Pag inilipat ba, meron bang pangangailangan karagdagang pondo ang COMELEC? Definitely po, manghihingi kami. Bakit? Pagkata postponement o resetting po ng halalan, mauobliga ang COMELEC magbukas muli ng registration. At pag nagpa-register po ulit tayo, dadami botante, dadami pangangailangan sa balota at gamit, dadami presinto, dadami teachers, at ayun po, kailangan natin ng karagdagang pondo dahil kukulangin na po yung 19 billion. And by the way, 9 to 10 billion po sa pondo na yan ay para po sa honoraria ng ating mga halos 1 milyon na mga sisilbing mga teachers, mga guro at mga support staff. Opo, at estimated attorney, kung sakali man, nasa magkano ang idadagdag na pondo kung iuusog na naman po yung petsa? Wala pa po kaming estimate sa ngayon, wala pa pong projection ng COMELEC. Inaaral na po namin ito, magiging base po ito. Una, doon sa pagdami ng populasyon natin, so na kami po ay sumasangguni rin sa Philippine Statistics Authority, ilan na po yung magiging 15 years old, ilan yung magiging 18 years old, ilan yung magiging karagdagan nating botante. So ito po ay kasalukuyang inaaral po sa ngayon. Opo, dahil hindi lang ito perwisyo sa inyo, kundi sa mga kababayan po natin, lalo na po dito sa Metro Manila, na uuwi po sa kanilang mga probinsya para bumoto. And then at the same time, may panukalang batas na possible bang maging ganap na batas kung sakali man, talagang perwisyo din sa ating mga kababayan, attorney. Siguro po sa isang banda, tignan din po natin yung wisdom ng Republic Act 12232. Mukhang kaya po yata talaga isinet sa November 2 yung ating barangay TSK elections para samantalahin po yung pag-uwi sa undas ng mga kababayan natin at pagdalaw dun sa kanilang mga kanayunan at dun sa mga namayapa. Kaya po pagdating sa punto na yan, maaring hindi po ganong kalaking impact dahil nga po inaasahan natin dahil umuwi na sila, boboto na sila sa kinabukasan. Ang hinihiling na lang po ng COMELEC ngayon sa ating pong Pangulo ay ma-declaring November 3 na special non-working holiday. Para naman po kasi mga kababayan natin may pagkakataong bumoto ng November 2 at makabalik pa sa mga lugar na kanilang pinagtatrabahuhan nang hindi po sila naliliban o na-absent. Kung sakali man po ililipat po sa ibang petsa, hintayin po natin ano man po magiging wisdom dun sa setting ng date na yan. Opo, para lang masundan ng ating mga kababayan, attorney, pag kung sakali man uusad yan sa Kamara, saan ang susunod na proseso para po maging ganap na batas? Pareho po dapat meron pong counterpart sa House of Representatives at sa Senado at kung sakali mo po magkakasunduan nila, magmamatch na sila sa parehong version, ito po yung matatawag po natin maipapasa nila, aakyat po sa ating Pangulo para desisyonan kung ito ba ay magiging ganap na batas sa kanyang paglagda o i-veto niya ito sa kaparte ng kanyang kapangyarihan ayon sa saligang batas. Opo, siguro attorney, huli na lang, panawagan po ninyo siguro sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga mambabatas na dapat ituloy na itong eleksyon sa November 2. Opo, ang panawagan po ng COMELEC ay una po sa lahat, kinikilala namin ang kapangyarihan ng Kongreso, nasa kanila pong wisdom kung kailan talaga magkakaroon ng halalang bunsod ng pagseset po ng termino ng ating barangay TSK elections. Kami po ay patuloy na maghihintay sa mga aksyon po na nakabinbin ngayon sa parehong kapulungan ng ating Kongreso. Kung sakali man po ang hiling lang ng COMELEC, gaya na rin po ng naipahayag ni Chairman Garcia, kung ito man po talaga ang magiging desisyon, sana po sa lalong madaling panahon na hindi pa namin masimulan yung procurement, pati na rin po yung paghasasanay ng mga teachers natin na maaring mawala na po, masayang na po ito kung sakali man. At kung sakali man pong ililipat talaga, yun ang kapasyahan, hiling naman din po ni Chairman Garcia, una, sana kung 2027 sa first half po masagawa para hindi dumikit sa national at local elections at kung sakali man sa 2028 ang kanilang kapasyahan, kung magkakaroon man talaga ng batas, pagkatapos na po ilayo natin ng konti pagkatapos po ng national at local elections. In the meantime, tuloy po ang COMELEC sa aming paghahanda dahil umiiral pa rin ang Republic Act 12232. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much po. Mga kababayan, si Attorney Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Elections ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.